Magsitayo na po. Nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin Ang pagpapahayag sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama, at kami isa sa kanya at mananahan sa kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa akin. Sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin." Mga minamahalang kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa puro ng kagalakan at pagpapalang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Gandang gabi din po, Father. May isang pari na bagong lipat sa isang parokya. Sa unang homilya niya, marami ang nagpunta sa Kristi para batiin siya at purihin sa kanyang homilya. Marami ang nagsabi, "Father, ang ganda ng homily mo." Makalipas sa isang linggo, nagbisa uli si Father. Kaparehong homilya ang kanyang ibinigay. Meron pa rin mga umuri, "Father, ang ganda ng homily mo." Sa pangatlong linggo, ganun pa rin ang homily ng pari. May nakapansin sa kanya, tinanong siya ng mga nagsisimba, "Father, hindi naman porket sinabi namin maganda ang homily ninyo, ay iyon na lang lagi ang homily ninyo." Sabi ni Father sa kanila, "Bakit? Nasunod nyo na ba yung aking sinasabi sa homilya?" Tumahimik yung mga nagsisimba, sapagkat sa katotohanan, wala naman silang sinunod doon sa sinabi sa homilya. Ang sabi ng pari, "Hanggat hindi ko nakikita na sinusunod ninyo ang sinasabi ko sa homilya, patuloy kong ilalahad ang kaparehong mensahe para sa lahat." Mga minamahal na kapatid, ang ating mga pagbasa, lalo na ang ating ebanghelyo, sa mga sunod-sunod na linggo ay pawang tumutukoy sa usapin ng pagmamahal. Nung nakaraang linggo, sabi ng Panginoon, mag-ibigan kayo o paano inibig ko kayo.
Ngayon, patuloy ang manawagan ng Panginoon, paulit-ulit. No, paulit-ulit niyang ipinapaalala, ipinapangaral ang kahalagahan ng pagmamahal. At sa pagkakataong ito, binanggit niya na ang banal na Espiritu, ang ikatlong persona sa iisang Diyos. Ang ikatlong persona ito na ipinadala ng Ama na madalas ay hindi natin napapansin. Hindi natin siya nagagawang tawagin. Hindi natin na-realize na bakit nahihirapan tayo magmahal. Kasi nag-e-exert tayo ng lakas gamit yung sarili natin kakayahan. Nakakalimutan natin humingi ng tulong sa banal na Espiritu. Napakamapagmahal ng ating Diyos. Kaya nga, hindi lamang niya ipinangako ang ipadala ng Espiritu, subalit bago pa ipadala ang Espiritu, iiniwan niya ang kapayapaan. Diba? Sabi niya, iiwan ko ang kapayapaan ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan ibinibigay ng mundo. Ano yung kapayapaan ibinibigay ng mundo? Ito yung kapayapaan tinatawag natin sa Ingles na peace of escape. Ba? Tumatakas. Hindi na lang ako magsasalita kahit mali yung ginagawa niya para wala na lang gulo. Ba? Hindi na lang ako makikipagtalo para tahimik na lang. So ito yung kapayapaan ibinibigay ng mundo. Hindi na lang ako maninindigan sa katotohanan para payapa yung buhay ko. Napabayaan ko na lang sila sa ginagawa nilang mali. Bahala na silang magkagulo, basta payapa yung buhay namin ng pamilya ko. Basta payapa ako. Iyon yung kapayapaan tinuturo ng mundo. Pero ang kapayapaang ibinibigay ni Jesus ay kapayapaang laging may kalakip na kapanatagan sa kalooban. Magsasalita ito sa gitna ng mga maling nakikita niya. Handa siyang itaya ang buhay niya, mananatili siyang matatag, maitama lamang ang mali. At sa pagkakaroon ng kapayapaang ito, higit na magiging malakas ang galaw ng Espiritu sa ating buhay, yung banal na Espiritu. Kasi ano yung gampanin ng banal na Espiritu? Sinabi dito sa ating Ebanghelyo. Una, magtuturo siya. Kaya tayong lahat, mga Kristiyano, palagi tayong mag-aaral ng banal na Espiritu. Araw-araw sa bawat karanasan natin, marami siyang ituturong aral. Kaya hindi natin po pwedeng sabihin, marami na akong alam, hindi ko na kailangan yan. Marami pa tayong kakulangan at ang Espiritu Santo ang magpupuno niyan sa atin. Kailangan tayong maging mulat sa kanyang paggalaw. Bawat karanasan, gaano man kaordinaryo ang karanasang iyan, mayroong pinig ang Diyos na ipinapadala at ipapadala ng Espiritu Santo sa atin. Madalas nabibigin tayo, hindi natin naririnig yan. Kahit nga meron tayong mga kaaway, tapos bigla lang pasalubong yung kaaway mo. Pinig ng Espiritu Santo na nagsasabi sa iyo, makipagbati ka sa kaaway mo. Pero anong ikikiit ng sarili mo? Magbibingi-bingihan ka. Sa halip na batiin mo yung kaaway mo, baka yung tawag na yung isnabin mo pa siya. Diba yung hindi mo siya titignan, biglang hahaba yung puso mo nung makita mo siya. Sa halip na mag-smile ka sa kanya. So palagi natin tinututulan yung galaw ng Espiritu sa ating buhay. So mga minamahal na kapatid, sana sa mga pagkakataong nahihirapan tayong magmahal, manalangin tayo sa Espiritu. Kapagkat, alalahanin natin, mayroon tayong kapayapaang ibinigay ni Jesus. Magagawa natin, mahirap lang pero magagawa natin. So sa ganyang diwa, mga minamahal na kapatid, tunay nga nawa natin panginabangan ang Espiritong ipinadala ng Ama at ang kapayapaang iniwan ng Panginoong Jesus bago pa ipadala ang Espiritu Santo.